Sa isyung patuloy na umiinit tungkol sa flood control scandal, lumalabas ngayon ang pangalan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngunit ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, isang tao lang talaga ang may kaayahang magbigay ng diretsong koneksyon sa kanya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa ngayon, triple hearsay lang ang basehan ng alegasyon laban kay Bersamin. Ayon kay Lacson, ang sinasabing paghawak umano ni Bersamin sa P52 billion insertions ay nagmula sa salaysay ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero ang salaysay ni Bernardo ay mula naman sa kwento umano ni dating DepEd Undersecretary Trigve Olivar. At si Olivar, narinig lang daw ang usapan ni Bonoan at Bersamin. Kaya malinaw, puro sabi-sabi, walang direktang ebidensya. Ang tanging makakapagbigay ng malinaw at konkretong testimonya ay si Bonoan mismo. At dito nagkakaroon ng bigat ang tanong. Dahil si Bonoan ay umalis ng bansa matapos magbitiw sa DPWH habang sumasabog ang issue. Ngayon ay nasa Estados Unidos umano siya para sa isang medical procedure matapos dumaan sa Taiwan. Samantala, naninindigan si Lacson na may bigat pa rin ang mga pahayag ni Bernardo, lalo na ang sinabi nitong si Bersamin daw ang bahalang mag-asikaso sa P52 billion insertions. Ngunit kahit si Lacson ay umaamin, wala pang direktang ebidensyang nagduduktong kay Bersamin sa anomalya. Nanatiling maring itinatanggi ni Bersamin ang anumang pagkakasangkot at iginigiit niyang ang mga paratang ay walang kredibleng batayan. Kaya ngayon, malinaw ang sentro ng debate, kung babalik ba si Bonoan sa bansa at kung ano ang kanyang magiging opisyal na testimonya. Sa dulo, ang buong isyong ito ay nakabitin sa isang tanong, si Bonoan ba ang susi para tuluyang mabuksan ang kabuuang katotohanan sa flood control scandal?